Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas na 1:11 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang banwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon sa mga biyan kag mainit nga hapon sa inyong nga tanan. Adlaw kita sa mga biyan sa Lunes, December 8, 2025, and today is holiday. Bangon mga biyan subong December 8 is the Solemnity of the Immaculate Conception. Holiday of obligation mga biyan para sa aton nga mga Katoliko, sa mga kauturan nato nga ti wala pa nakasimba kainasang aga. Don't you worry, mag-ara kita sa mga simbahan na magahiwas ang ilang misa subong nga December 8, subong nga hapon o kon karon sa gabi. Mga biya sa kinaandan, ako ang inyo alagad, Marian Grace Ereñata, and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. After how many weeks or days nga off air kita, bangod nga we are here mga biya sa bag-o naton nga opisina dili sa Iloilo Science and Technology kon ISAT-U sa ikalima nga panalgan sa Student Services Building sang ISAT-U. After sa pila namon ka mga pagpanglimpyo, pagkaiuno sa bag-o naton nga opisina, here we are mga biyan nagapanubalik sa kahanginan. So mga biyan one day despite holiday, padayon ang aton nga pagdulong sa mga balita gikan diri sa aton sa Kabisayan na Katunda. Despite nga holiday subong nga Lunes, traffic sa pila ka mga lugar diri sa aton man sa downtown area. Bangod na busy na ang pila sa mga kauturan nato sa pagbakal sang ilang regalo, sang ilang lulutuon para sa aton nga Christmas and New Year. And I'm sure sako naman wala tuo ang aton nga reunions.
Amo ini no ang hambal naton nga season no kung sa diin nagatingog ang tanan. Nagahiwat no sa ilatag sa tagsa ka mga reunion no halin elementary or even dali ang kindergarten asa sa kolehiyo or asa sa postgrad. May pila kita ka mga reunions on top pa dira iya ang aton nga family reunion kiti madamo kita sa mga pamilya naton no nga mga overseas Filipino workers or those no living abroad nga nagapauli subong nga December. So sako wala tuo ang aton no nga mga reunion and party, and don't forget mga abyan natin despite no sa sini nga wala tuo naton yang kinananay hambal naton no eat and drink moderately. Mga abyan no suno sa aton ICTDMO. Mabatsigang pagid nato no ang heavy traffic subong nga Christmas rush. Yan dito sa mga kauturan nato no sa mga commuters naton dira sa mga motorista naton. Ang amon sa inyo no nga pag pangayo no sa nga or kabay pa no nga kamo no lawigon pagid ang pasensya. Iti no may traffic sa dalan. Kagami ara kita mga bino sa mga sidewalk vendors sa subong makita naton dira sa downtown areas ni pila dira no nga mga nagabaligya sa prutas, iba nagabaligya no sa mga bayo no gani no may mga kauturan kita nga tinagabaka dira no sa kilid sa sidewalk naton. That's why nga hindi naton manikawan no kung kaisa nga may ara sang traffic. So magbalon kita no sang malawig nga pasensya. Subong nga we are miara na kita no sa Christmas rush. So no mga beno sa aton nga chief sang ICTDMO si ICTDMO Chief Aldarico Garbanzos. Subong nga semana mga beno madamo sa Christmas parties kag aktibidad no gani ila ginapangabay ang kooperasyon sa publiko labi na sang aton man nga mga motorista. Sa pangkabilugan mga beno na matawhay ang assessment sang aton nga ICTDMO sa dulungan nga opening of lights sang nagligan nga semana sa Kapitolyo kag sa CPU. So kabay pa no sa mga kauturan naton dira nga ti wala naka-witness no sang fireworks o kung nakapang opening no sang aton nga provincial capital kung sa diino ang tema Kindiland no galain-lain ini last time ang tema nato no or ang mga disenyo dira mga Disney princess. So this year mga biyan no Kindiland, so you still have malawig pa no nga mga tion para nga makabisita sa aton nga Iloilo provincial capital. Hindi mga biyan no malipod nga may masunod pa nga mga okasyon nga ginahandaan man ang aton nga Iloilo City Government. Lakip diri mga biyan ang aton nga Cagliarial Night Market kag ang aton nga simbang gabi. So ang aton nga mga simbahan no naga-announce na nga for those nga ti hindi makabugtaw agad no mga alas 4 sang kaagahon nga mag-umpisa no sa December 16 ang aton nga simbang gabi. May ara kita mga biyan no nga ginahiwat no nga mag-start kita no sang aton man nga Misa de Gallo on December 15. So for those no nga ti hindi makabangon gid kung aga, may ara kita no earlier that will start on December 15. So natawon ninyo no ang pila sa mga schedules ang inyong simbahan, kasi mga simbahan, no, I believe last week, no, or mga previous weeks pa, nag-umpisan sa pag-announce ang schedules ng masses. May ara ganito sang una nga mga simbahan, no, aside, no, sa isa lang ka misa, ni ara ini sila 3 ka beses, no, sa December 15 or a night before, no, nagahiwat sang ilang misa. Especially those no nga mga working naton nga mga kauturan, mga empleyado naton.
Anyway, mga biya, sa ibang bagay naton nga mga balita sa probinsya sang Aklan, masobra 4,000 nga mga pantawid pamilyang Pilipino program mo kon 4-piece beneficiary naton. Gikan ini mga beno sa 17 tanan ka mga local government unit ang nag-graduate sa aton nga 4-piece. Uy, congratulations. Bo siningon mga beno kung mag-graduate ang isa ka household sa aton nga 4-piece, buot siningon self-sufficient. Meaning to say, no, may ara sila sang enough na nga resources, kaya na nila no nga suportahan ang ilang kaugalingon o ng inaman nga pamilya. Or, pwede man no ang reason sa pag-graduate sa programa, bangod nga wala na sang bata no nga i-monitor sa ilalong sang Pantawid Pamilyang Pilipino program. So, nag-iwat mga bes sa mga graduation ceremonies. Dira no sa probinsya sang Aklan, no, kag ang syempre no ang highlight no sa sinino nga ginahiwat naton nga graduation ceremonies, ang pag-share sang aton man nga mga Pantawid Pamilyang Pilipino program beneficiaries sang ilayang experience, sang ila kabudlay, sang ila nga kadalagan, and of course no paano nakabulig ang Pantawid Pamilyang Pilipino program sa ilang kabuhi, no, after how many years mga abano nga pag-support sa ilan no sang aton nga government, no, kay ginasuportahan gina-ensure no hindi lang ang education no sang sini nga mga Pantawid Pamilyang Pilipino program beneficiaries naton, but at the same time gina-ensure diri mga abyan no ang ilaya nga health. So that's why no kumbaga ang ini nga Pantawid Pamilyang Pilipino program wala lang gina-ensure ang education, but at the same time ang ikaayong lawas sang mga benepisyaryo. Philippine Standard Time, alauna 23 mga biya sa hapon sa ato naman nga pagbalik. Isa ka espesyal nga bisita ang aton nga makaupod sa aton nga pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Last time mga abyan no, nagpakigbahin din yung aton nga bisita no sang iyayang story bago niya tingin nga dlan man ini siya nga national awardee sa aton nga Search for Outstanding COVID-19 Volunteer sang tuig 2021. And mga abyan no, recently another naman nga award ang nakuha sang aton nga bisita. This time mga abyan no, giningad lang binang inspiradong champion of Happiest Pinoy 2025. Grabe no, Happiest Pinoy. Amo ning ampal naton mga abyan no, nga despite no sa kabudlay, despite sa mga challenges nga aton nga ginaagyan sa aton nga kabuhi, importante sa gihapon no nga we are looking kumbaga no sa brighter side sang aton nga kabuhi no. Kag syempre sa gihapon happy kita nga mga Pinoy no. So gani mga abyan no, hibaluon nato ng istorya sang aton nga inspiradong champion of Happiest Pinoy 2025, si Sir Darwin Tadifa. Pamatian naton mga abyan no, paano bala nakuha ni Sir ang iniman nga award, and ano kadako nga bagay no para sa iya nga mangin recipients sang sini nga award. So bantayan mga abyan ang aton nga pakighinan-anan with Sir Darwin Tadifa sa pagbalik sang programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does.
Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya mabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ate sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Nagpo, Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at Cultura, because our culture is cool. Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Philippine Standard Time, 1:27 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati kamo sa programa Balita Sosyal, kag ako ang inyo alagad, Marian Grace Aranyata. Mga abyan, as promised no, subong nga adlaw sa nga Lunes, despite nga holiday mga abyan no, sa aton nga bisita subong nga hapon, wala sang holiday. Actually, hindi lang diri no, sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo, ginahatag niya ang iyang time during holidays. At most especially mga abyan sa mga ginaserbihan niya no, nga community. Subong nga hapon mga abyan, nakaupo natin sa liwat ang aton no, nga 2021 Search for Outstanding COVID-19 Volunteer National Awardee and recently mga abyano ginhingadlan bilang Inspiradong Champion of Happiest Pinoy 2025. Mga abyan, yari na sa aton Zoom ang aton bisita sa mga hapon, si Sir Darwin Tadifa. Hello Sir Darwin, good afternoon sa imo and welcome back diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello, Radio Man Marian. Yes. Sa tarang nga nagpamanati sa imo balita sosyal sa sining hapon. Mayag hapon kanyo tanan and we are happy. Yes. And thank you so much, Sir Darwin. No, haba ko gani, no, today is holiday, but despite no nga holiday, subong, gingihatag mo ang imo no nga time diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sige, Sir Darwin, una sa tanan, no, recently, ginhingad lang ikaw nga Inspiradong Champion of Happiest Pinoy 2025. Sir, tell us about sa sinino nga award nga imo nga ginbato, no? Kag paano ikaw na-qualify sa sini, Sir, no, nga Inspiradong Champion of Happiest Pinoy 2025? Actually, this Happiest Pinoy 2025 is one of the flagship program ng Cebuana Year, wherein we are napangita sanda ang mga Filipinos na they celebrate the resilience, the joy, and the optimism or hope for Filipinos from all over walks of life. So, ako pa dyan pa-indis-indis, isa ka pa-indis para magpakita ang sinugitang Happiest Pinoy. Ang mutong hambal mo kay na Medyo Man, Miriam, na syempre, despite kang mga problema natin sa kabuhi and at the same time sa ating social life, sa ating puso, still, ano kita na manging happy. So may tulo dyan ka category. So ako na-qualify sa Inspiradong Champion category. Kaya ako ang winner sa ating na category.
kag ang nag-intra sa Janga Indigenous is more than 500,000 entries all over the country. So this sa Philippines lang, sir, 5,000 ka mo. So ano pa nga mga screening ang kumbaga no ang inyong nga ginpag-agyan, may interview ba na nagpasa ka muna sa inyong nga mga documents or photos, no? Paano naka-arrive sa sinino nga paghatag sa imo sa sini nga award? So, sa 500,000 entries, kang June nag-start ka dyan ang andang advocacy. So, nagsubmit kami ng amin nga entries, kang amin nga folders. Then after that, din-trim down kami into 50. Okay. Pagkatapos, dipili ang 20. Kag saurihin, dipili ang top 10 nga mag-representar sa every kategorya. So, may Inspiradong Champion, may Happy at 60, ang marang atin mga senior citizens. Then may Bibo sa Negosyo, Creative Pinoy, The Bagong Bayani or Hatid Sigla, The Proud as Pride, kag ang Masayang Gen Z, kag may special award sanda nga katutubo kag Happiest Kasiglanan. Yes. Sir, balaan sa aton nga mga tagpramatino, especially those nga mga nakapamati sa previous interview naton nga you are an ALS teacher, no? Pero for those, for the benefit, sir, no, sa mga bago naton nga listeners, no, diin ba na si Sir Darwin connected, no? And currently, no, ano ang imo ginakabisiyan and tell us about this Dagyaw? Okay, so sa iban, I am Sir Darwin Tabipa, taga-Tubungan, Iloilo, Gitaken. So, ako is ka alternative learning system teacher kang among nga banwang Tubungan. Kag ang isa siguro ka inspirasyon ko kag napilian man ni Inspiradong Champion kang Happiest Pinoy 2025 amura ang ating nga programa nga Dagyaw during the time of pandemic. So, hindi malipod kanimo Radyo Manang nga ang Dagyaw na nag-rebuild kami for 5 years. Kag may nainain kami nga mga programa para mapahinat ang edukasyon. Hindi lamang sa four walls ng classroom, kundi sa komunidad. So, amura ang natin, ang atin nga katuyukan. Yes. Sir, last time no gin-share niyo mga every year no kumbaga naga-evolve no lain naman ang focus ninyo no. For year 2026 ano ang ginaplano naton nga paghahatagan focus ang ating nga Dagyaw dira sa Tubungan? So in partnership sa aming SK nga sa aming barangay with BBM Tamoy and our President ng Dagyaw, Christine Pearl Padilla, ang target naman namin this next year for 2026 amo ang ating library. Nagka-plan kami nga makaano kami library sa mga barangay para at least isang once a week ang mga kabataan makaadto dito sa library. Then matap kami mga partnership para nga ang kabataan may time. Kaya nakita natin ginawa isa ka problem sila is ang pagbasa ka ng mga bata. So siguro pag maabrihan natin ang library sa barangay, may library kita, so magapalangga na ang pagbasa regional Miriam. Yes. Sir, ang library nga ini bali i-put up naton in every barangay or dira mismo sa sentro sa banwa naton dira sa Tubungan? Ang unahan namin dito na hindi kita ko nakaumpisa kita sa Bahong. Umauna na kami sa amin nga barangay mismo, sa aming barangay mismo. Then after that, alian, nakatap kita sa SK Federation. So maybe mapalakta natin sa mga kabarangayan. Yes. Sir, ano kada ko nga bagay no nga ang ini nga paghatag natin kumbaga sa library no sa mga kabataan natin kiti with the technology nga mahapos no para sa ila ang pag-usar sa internet, ano kada ko nga bagay nga still no we are kumbaga no we are still using no sa aton nga mga books sa aton man nga pagpasangkat pagid sang learning naton. Kaya sa akin nakita ang library or ang video ng books is important compare sa technology gidman. Kaya at least na ang mga kabataan natin sa kabarangayan makipaghalubilo, di ba? Pwede maka-dito sa pareho niya na bata. Yes. So siguro isa na makataan sa 2026 is may mga volunteer man kita. So ano man kami,
bunyag o kung magpangitaran kang ibang na volunteer na mga bulig sa pagpabasa at sa pag-storytelling sa kabataan every Saturday. Yes. Sir Darwin, I happen to see ang imong nga entry sa sining Happiest Pinoy 2025, and it was mentioned nga may ara ikaw gin pang agya pero despite that sa imong nga health despite that still nagapadayon ikaw sa imong nga obra kag ginapabili nimo ang masinadyahon kumbaga nga parts ng imong nga kabuhi. Tell us about this, sir, ano ang imong mga inagyan and ano kadako nga bagay that you were named as inspiradong champion of Happiest Pinoy 2025? Actually, kung lagtawon, especially sa mga nakakilala ka natin kanakin, mambay sanda na okay lang ako, hindi ako busy, hindi ako Pero sa likod ka, 8 years ago na hospital ako, kanyura sa nakamaan nga I am taking 12 maintenance medicine. So, ang doctor, nag-advise ka na ako na mag-inom ka maintenance medicine for my diabetes, for my heart disease, for my cholesterol, basta sa iba ng mga sakit. But still, ang ganito pag-hospital ko, nakambal ako sa kubuhin ko, abi ko mag-stop na ako for teaching. Kaya syempre, because of that, nasakit yung naagyan ko. Pero, wala ang nagligtan ka natin kay ambal ko. Ang pagtudlo, kung ang mission mo is your passion, hindi na mag-stop. So, amurang isa ka nagtugod ka natin sigihin, especially nga may mga kabataan ako mamarian nga move man to champion sa mga contest winners ko. Sanda ang mga inspirasyon ko. Sanda ang ginuhulog ko man to work in the community. So, nagamit ko na ito. For example, with Baby N, nag-interview man kauna. Yes. Si Nelson, nag-escape person. Si Jennifer Benavides. Yes, si Ma'am Jen. So, sanda ang mga kabataan sa lipod kang kadyang ang kadalagaan man. Yes. So, sanda ang inspirasyon ko magtakay. Yes. Sir, until now, you're taking sang imong nga mga maintenance. Kag you mentioned may sakit ikaw sa heart. So, paano mo ni sa sir, gina-ensure man nga while serving the community, especially kung tig-ilinit, maamnigan sa gihapon niya ang imong ikaayong lawas? So, syempre, ang binibo ko is, syempre, ang follow-up with my doctor. And at the same time, nag-aan naman ako, naghahagan-hagan. Pero sa tilad, start kang bagyan, syempre, tuwod mabudlay. Yes. Pero sa sige, for 5 years, isang pabayaan ko nilang manggit ang mga youth volunteers natin. Yes. With my, nilang ako, facilitator na lang, nag-check na lang. So, kaya nang to stand out. So, amurang isagid ka, pantagid, because natubukan da nga happiness is giving. Kaya man, kung nagitaon na ang time nila, bis babayaan ko ng mga kabataan, kung kaisa ibang may ubra naman, damay na lang ng mga volunteers naman, pero ang Dagyaw, nagapadayon, nag-strong man. Yes. So, bali sir, sa Dagyaw natin sa karon, mga pila nakabilog ang inyong mga volunteers? Actually, nag-start kami po sa 17, pero ang mga 50 plus na mga volunteers, dyan ng yapon, bisa may mga ubra sa kay man siyempre, ginasito it man ang sanda man, example, may nag-ubra, nag-donate ng sanda po, advocacy, nagataon man sa time na bisa, iba nagatudlo, nagataonan kang andangatay or suggestion. So, amura ang anda, isa ka mag-urubahon nga, nakabaga nagapapag-un yapon ka naman. Yes. Sir, subo nga December, is National Volunteers Month or National Volunteer Month, for those nga mga nagapamati subo nga hapon sa ato, paano mo sila, Sir Darwin? Especially nga, ikaw may isa ka national awardee, paano mo sila, Sir Darwin, i-hayloon, kumbaga ganyan to, nga to volunteer, mag-join sa mga organization or kundi magani, mag-start sa ilaman, nga group or organization, para nga makahatag sa bulig sa community, especially those sa mga needy naton gin nga mga komunidad. Okay. So, ang isa lang din ang mahambal ko, hindi mo kita dapat mag-start sa baho, hindi mo kita dapat mag-start sa pinakarayo. So, dyan sa komunidad mo, makita mo nga nagakinghanglan sanda.
So, even though may lima, o kung puro ka mga kabataan, o puro ka mga senior citizen, o puro ka mga outing student, o mga sanda, mataumugin ang bulit mo. Diba? Kaya man, ang happiness, gani ang mga ginabalik ko is, happiness is helping. Happiness is giving your time, giving your gamay nga bagay. So, isa ka paagira nga makabuli kita sa ibang. So, start kung hindi ka ng komunidad. So, dyan din makavolunteer. Yes. So sa imo nga paglibot no, I'm sure no hindi lang diri sa aton or dira no sa Banwasang Tubungan, but sa imo nga mga paglibot sir no, ano ang mga kumbaga no nga mga aspect nga kinahanglan gid sang volunteers kumbaga sa diin sir sa health, sa education, diin kita sir nga kumbaga nga sektor gid nagakinahanglan sa mga volunteers. Sa aking napagpalibot, and at the same time, talking with my co-awardees, Ma'am Maria, especially sa mga co-awardees ko sa Happiest Pinoy, more gid dapat natin tutukan ang education natin. Kaya man, kung ikapitalan natin ang mga pamatanin natin na sanda ang paglaang ng ating puso. So if we give much attention sa education ng ating mga kabataan sa mga youth, parang ang maibalik na sa ating community at sa ating puso. Yes. Sir Darwin, I don't want to take much of your time pagid no sa mga nagapamati subong hapon no, any message sa ila kag basi may luwag ikaw shout out take this time Sir Darwin. So I am the happiest Pinoy of the Cebuano year of the Escuadrong Campion. So hindi ko dyan naangkon towards ang amo dyan nga katingganan without the support ng mga tao sa aking palibot. So I'm very much thankful sa dyan na bagay, pinakasalamatan ko good ang aking family na sa piyakang tanan, di ba, dyan sanda, nag-support ka natin, pinanong ka kagpatay sa ating mga bugto. And at the same time, nasalamatan ko man ang support ng ating local government unit na ginapakunahan ka ating municipal mayor, Honorable Kitaksagon, na nagasaktag sa ating Bagyaw House. So, sa atin naman ang Bagyaw House, ang aming mga passes na bahil ang percentage, bahil ang number na nakapasar sa Iloilo. Then, thank you man with the help ng ating SA, kada ating mga Bagyaw volunteers. At back then, hindi naman natin dyan andun. Yun. With this, Sir Darwin, no, kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo naga-congratulate gid sa imo no, for being named as Inspiradong Champion of Happiest Pinoy 2025 kabay pa sir no nga magpadayon ikaw sa pag-touch no sa mga damo pagid nga kabuhi kag padayon lang despite sa mga challenges no, sa mga health issues dira no, and at the same time no sa mga challenges man no sa pag put up no sa inyong mga projects sa community kabay pa nga magpadayon ikaw sir sa paghatag sa inspirasyon sa tanan nga mga ma-meet mo along the way. Madamo ka salamat Sir Darwin kag maayong hapon sa imo. Thank you very much. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan no, si Sir Darwin Tadifa ang ating mga abyan nga Inspiradong Champion of Happiest Pinoy 2025. Habal ni Sir Darwin mga abyan no kaina sa ilang mensahe. Not necessarily no nga kung luyag nimo maghatag sang something sa imo nga community or mag-volunteer ikaw, hindi kinahanglan mga abyan no nga too big sa umpisa or too many. Importante mga abyan no, nagabulig ikaw sa imo nga community kag may ara sang impact. Naghambag ni Sir Darwin mga abyan no, kung ang imo nga pag-volunteer is a passion. Sigurado nga hindi ikaw mag-untad. Kung ang reason mo lang dira sa pag-volunteer is para lang no may i-post ikaw sa social media, may i-brag ikaw. Pero after that, wala man ikaw sa miginhin. I think you need to assess yourself. Wala
natin mga abyan na ginahambal nga hindi or malain no, ang pag-post sa social media. Let us remember mga abyan, dapat natin no, nga while we are doing community work, nag-touch kita no, sa kabuhi sang tao. Okay, Sir Darwin, kabay pa no, nga ti magapadayon ang ining kausan yung mga pag-volunteer. Imagine mga abyan na si Sir Darwin, National Awardee na ini siya. Nagdaog siya sa 2021 sa Search for Outstanding COVID-19 Volunteer. Pinaagi sa pag-put at nila no sang Dagyaw. So for next year, ang plano sang Dagyaw is mag-put up no sang library. Sakto itong ginhambal ni Sir Darwin kaina no nga sa subong mga abayan no nga tiempo. Kung sa diin na nagagamit sang cellphone ang mga bata, sabay pa i-instill natin sa ilang mga abyan ang importansya sang pagbasa, ang pag-usar sang aton nga library. Diri sa aton sa syudad sang Iloilo, we have public libraries. So instead no nga pahampangon ang mga bata sang cellphone, ang wala sang klase, especially no subong approaching kita sang Christmas break, may pangagamiton ang tion na dalon ang mga kabataan nato sa mga public library. Later on, mga abeno, pasalamatan kamo sa inyong mga bata o sa mga inyong nga hinablos. Or pag magani no, ang aton nga National Museum. Last time no, sa pag-open sa aton nga Iloilo Provincial Capital, nag-anunsyo man ang aton nga or pag-open no, sang lights sa Iloilo Provincial Capital. Nag-announce nung extended man ang aton nga National Museum of Iloilo na dirino sa tupad sang Iloilo Provincial Capital until 8 p.m. So pwede gid ninyo dalon no sa National Museum para nga ti makaler madugangan ang inibalo. Hindi lang mga abyan no pagkagtuloy niyo sa National Museum sa mga previous sa nga interviews ni ana sa mga interactive games na nakahanda. Or a group of friends ka mo dira and this magalantaw no sang lights dira sa Capitol, hapit anay sa National Museum of Iloilo. Oras mga biyan sa Radyo or Philippine Standard Time na 1:48 sa hapon mga biyan no, magakuha kita sa dili ng madugay sang aton man na weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo hibaloon naton mga biyan no, kung miara ba lang palaabutin pa ang bagyo no o kung miara pa nga bagyo sa sunod sa Philippine Area of Responsibility. Mga biyan sa aton tiya kaniya si Ma'am Lenore Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Weather. Ma'am Lenore, good afternoon. Yes. Balikan natin mga biyan sa di lang madugay si Ma'am Lenore Silvestre ang aton nung weather observer gikan sa Pag-asa Iloilo. Mga abyan no, sang last time naglabay din sa aton si bagyong Wilma nga ti later on no gipapanaog or gin-downgrade sa isa ka low pressure area kag mi ara no nga mga more than 100 ka mga pamilya nga affected sa siniman nga bagyong Wilma nga naglabay din sa aton sa pusod Pilipinas. So yari mga biya nagapanimbalik sa atong pinakalinya si Ma'am Lenore Silvestre sa BUST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi everyone, good afternoon. Ngayon ang ating latest weather update para sa ibang adlaw sa Lunes, December 8, 2025. So as of 8 a.m. to ng araw, din ang monitor natin yung LTE or formerly known as Rabi Mulma. Iganaas natin ang mga available na data na may kalayon 265 kilometers south of Palawan. Ang inyong LPA ay unlikely na lamang na mag-redevelop into tropical depression ng bagyo within the 24 hours. Samtang Sherlan nag-affect sa eastern sections of Central and Southern Luzon, Northeast Luzon nag-affect sa Bilibayan sa Luzon. Ito sa Western Visayas, mag-experience na sa magandang kalangsan
may mga paglakanap ng pag-ulan sa mga susunod noon, tuwa sa main LPA. Mahina at ito makasaraan naman ang hangingatan na magagamit direction east to northeast, na magadala sa umakangay tugtog makasaraan ng pagbalog sa ating karagatan. Forecast temperature natin generally is 25 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw ng butla ko din 5 to 6 a.m. so pagkatunod ini 5 to 7 p.m. karon sa hapon. Pagbuno ang ating latest super up. Iilog at lower station. Ako sa Sylvester, madami din niya salamat. Yes. Ma'am Lenore, ang ininong low pressure area sa gihapon ara pa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Yes, ma'am. Kasi tulad ng ating na FAR, ang LPA yan ang LPA ko din ata ang iya talayuan niya sa 265 kilometers south of Puyo, Palawan. Ang inyong LPA, ang LPA naman yung mag-reach at alam or into pag within the next 24 hours. Yes. Ma'am Lenore, no, sa subong nga semana, may ara bala kita ginalauman nga magasulod nga bagyo diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility. As of now, ma'am, wala naman kami ginamonitor pang yung disturbance inside like sa LPA. Yes. Sa mga kauturan natin, Ma'am Lenore, no, nga today is holiday, no, sa mga magalagaw later on sa hapon, no, kung magasimba, no, ano ba ang lauman natin nga weather subong hapon o karon sa gabi? Well, today, ma'am, ang Tuesday weather naman nakita sa ma'am, so kita maglago na. So, make sure lang magdala sa ating nga payong. Okay, from time to time, possible man pagkulat-ulat. Pero mga light sa moderate naman. Yes. Lastly, Ma'am Lenore, ang imo nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Okay, so tungod na ilit sa mga plangyan po, mag-inom lang sa madagwa tubig. Make sure na natin na mag-susap mga light weight like or clothing, magdala sa fire protection sa init or temperature. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamogin niyo salamat. Salamat man pag maayong ito. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang ating weather observer gikan sa Pag-asa, Iloilo. So, sa gihapon nangyara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, ang isa ka low pressure area nga anay mga abyan ng isa ini ka bagyo, si bagyo o ang bagyong Wilma. So, according kay Ma'am Lenore, no, improving weather kita o mainit gani na subong hapon, pero despite that mga abyan ang panugyan sa aton nga Pag-asa, magdalagid sang inyo nga payong kung magwa ka mo sa inyo balay subong nga hapon no kon karon or karon sa gabi no magdalaman sang inyo nga jacket para nga di proteksyon no kontra sa gulpihada nga pagbukbo sang ulan. Philippine Standard Time, 1:53 sa hapon. Wala na kita mga binabiling na oras sa ating pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal, and thank you so much no sa inyong pagtutok subong nga hapon. Sa liwat no kay Sir Darwin Tadifa, madamogid nga salamat. Ang aton mga biyagin ngadlan nga Esperadong Champion of Happiest Pinoy 2025. Thank you sa mga naka-tune in sa Ila Radio sa 585 AM kag sa mga nagalantaw sa atong Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you ma sa ako mga katuwang teknikal. Sa studio, Sir Vermor Aventura, sa among transmitter, Sir Jeffrey Biti. Ako na lang din mga biyan si Marian Grace Saranyata, kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan
sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. 7 billion pesos ng PDIC o yung Philippine Deposit Insurance Corporation na inilipat sa ilalim ng parehong riders provision. Git nga ang pondong ito ay nakalaan para sa bank deposit insurance at sa